Magandang araw muli mga kaibigan. Nandito tayo sa ating palisdaan dito sa malapit sa tabing dagat. Tayo ay manghuhuli ng ating mga alagang ayama upang malaman natin kung gaano na ba kalalaki ang ating mga alaga. Sa panghuli ng ayama ay kailangan natin may pain. Ang pain natin ngayon ay manamse o isdang tamban. Upang hindi agad maubos ng ayama ay ito'y binabalot namin sa lambat. Panak ang tawag sa isang uri ng panghuli ng aming ayama. Itong maliit na ito, panak po ang tawag dito. Samantalang isang ito, bukikong naman po. Alam ko sa ibang lugar, bobo trap ang tawag naman dito. Matapos nga lamang naming mapainan lahat ang aming bukikong at panak, ito naman ay oras na upang itaan dito sa ating palaisdaan. Bali ang una nating tataan itong bukikong na medyo malaki. Ito po ay lalagay lang namin dito sa gitna ng palisdaan upang sa ganon ay maamoy ng mga ayama ang ating pain. Ang susunod naman po natin ay itong maliit at dito sa bandang may kulungan po ng kambing namin ito nilagay dahil madalas dito po kami nagsisimulang magpakain at malamang dito nagtatago ang mga ayama. Dahil tapos na nga nating itaan ang ating mga bukikong, panak naman ang ating isusunod at ito naman ay dito natin itataan sa mga baybayin lamang. Dahil 5 piraso lang po ang ating pantaang panak kaya hindi natin mauukupa ang buong palaisdaan. Sa pagtataan po ng panak ay kailangan natin itong pang pandong. Pinapandungan po namin ito magkabilang gilid tapos ibubuhol naman po namin upang hindi lumutang. May pagkakataon din po kasi na dinudukot lamang ang pain ng mga ayama dahil hindi sila pumapasok sa loob. Kasama nga pala natin dito ang ating mga pamangkin na napakasisipag talaga. Nakakatuwa lamang dahil bata pa sila ay talagang aktibo na sila sa ganitong gawain. Dahil bakasyon na sa eskwelahan, lagi natin silang makakasama dito sa palaisdaan. Ito po ay hindi namin pinupwersa ang aming mga pamangkin sa pagtatrabaho. Ito po ay kusang loob nilang ginagawa dahil likas na nga sa kanila ang pagtulong sa magulang nila at mga kapatid. Kahit nga po itong pamangking maliit, talagang aktibo din po dito. At dahil nga po tapos na tayo sa pagtataan, nagpresenta na po ang aking pamangkin na pandawin ang aming taan. Ito po ay makalipas lamang ang 30 minuto at ito naman po ang isa kong pamangkin ay siya daw naman ang magpandaw nitong isa. Tuwang-tuwa nga po siya kasama na ang pagliligo. At dito po sa kanyang napandaw na ito ay talaga namang tuwan-tuwa siya at marami daw po siyang huli. Yan, makikita nyo yun, may mga babaeng ayama at meron din namang mga maliliit pa. Kung matatandaan nyo, halos 1 buwan pa lamang ang nakalipas nang tayo maghulog dito ng mga similya at payat na alimango. Dahil lagi natin silang pinapakain ay ito pwede na tayong mag-harvest. Ang tawag po dito sa amin ay hulog-huli. Sa pamamaraang ito, habang hinihintay natin ang maliliit nating mga similya na lumaki, ay pwede tayong magkapagbenta ng mga alimango na mga payat dati at makalipas nga ang 3 linggo, 1 buwan, ay pwede nang ibenta. Meron din kami ditong meriendang, nilagang saging at kape. 4 na kilong ayama nga pala ang aming nahuli sa aming pagtataan. At bago kami umuwi ng bahay, ay nagdesisyon kaming lutuin itong aming mga nahuling lukan, kalantigas, sihi, halaan at ilang pirasong ayama. Yan. Bali ito ipapakuluan lang namin sa tubig at kaunting asin. Bali humirit pa nga yung pamangking ko na magsasama daw siya ng 1 pirasong kungo na pinapataba naman ng kanyang papa. Kumuha lamang siya ng isa at ito nga po at isasama niya sa aming nilalagang ayama, lukan at mga sihi. Bali buhay na buhay po yan at tinakpan na nga lamang po niya dyan. At makalipas ang ilang minutong pagpapakulo, ayan, nagbubukahan na po ang aming mga lukan at nagkulay orange na ang mga alimango. Sinyalis na ito ay malapit ng maluto at ito ay binaligtad ko lamang upang maluto ng ayos ang kabilang bahagi. Tinakpan ko lamang po yan at makalipas nga po ang ilang sandali, luto na ang aming pangulam. At sinali na namin dito sa lagayan at kami kakain sa bahay kubo doon malapit sa dagat.
Nandito rin nga pala ang kapatid kong si Marvin at sasaluhan niya daw kami sa aming pananghalian. Bali kumuha na lang po kami dito ng kanin, ang mga pamangking ko. Ayan, gutom na dahil napagod din po sila kaliligo sa ilog. Simple lamang po ang aming ulam ngayon. Halo-halong seafoods. May sausawan po ditong toyo, itong pamangking ko gumawa. At yun, nung binuksan niya na nga po ang kanyang ayama o alimango, ay mamamataan na talaga namang napakataba po nito. Talaga namang siksik po ang kanyang mga aligi o piga ang tawag dito sa amin. At yung sa pamangking ko naman daw po, kahit siya ay kalantigas lamang, ay mayroon din pong aligi. Mula po dito sa Silangang Mindoro, ako po si kaibigan Robert Almanon. Tara, kain po tayo. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong panonood. Marami pong salamat.